day, students! Ako nga po pala si Sir Lorenzo Neminocre at ngayon ay tuturuan ko kayo mag-bisect ng line, arc, angle, at circle. Tara! Simulan natin. Paano nga ba gumawa ng bisected line at bisected arc? Yan na ang mga sumusunod. Isang borderline, ruler, pencil mongol number 1, pencil mongol number 2, at drawing compass. Gumawa muna tayo ng vertical line na maghahati sa bisected line at bisected arc. Simula po sa left side ng ating borderline, sumukat tayo ng 14.3. Gamit ang pencil mongol number 2, magsukat tayo ng 14.3 sa taas, 14.3 sa baba. At gamit pa rin ang pencil mongol number 2, makakagawa tayo ng vertical line. Pagkatapos ay gumuhit tayo ng horizontal line. Simula dito sa top border ay gumuhit tayo ng 8 cm na horizontal line. So gamit ng pencil mongol number 1, simula sa taas ng border, 8 cm. Sa kaliwa, 8 cm sa kanan. At ipag-connect pa rin ito gamit ng pencil mongol number 1. Manipis na linya lang ang magagawa natin dahil itong manipis na linya na ito ay magiging guideline natin. Bisected line dito sa kaliwa, bisected arc sa kanan. Pag-focus po muna tayo dito sa bisected line. Gamit ng ruler at pencil mongol number 2, gumawa tayo ng isang horizontal line na ang sukat ay 5 cm. Maglagay muna tayo ng space sa left side, simula borderline, maglagay tayo ng 4.5 na space. Pagkatapos ng 4.5 na space, ay magguhit na tayo ng makapal na 5 cm gamit ang pencil mongol number 2. Sunod, sa pag-bisect, ay gamitin na natin ang ating drawing compass. I-set natin ang ating needle at ang ating pen sa 4 cm. Ilagay natin ang ating needle sa 0 at ang pen sa 4. Pag na-set na natin ang pen sa 4, ay hawakan lang natin dito sa handle. Huwag na nating hawakan sa legs kasi baka lumiit o lumaki ang sukat. Baka mawala pang sukat sa 4 cm. Ilagay natin ang needle dito sa left side ng ating line. Tusukin natin, pero hindi mabubutas. So, ang hinahawakan ko lang po ay ang ating handle. Pag nasigurado natin na hindi gumagalaw ang papel at ang drawing compass, mag-arc tayo sa taas at mag-arc tayo sa baba. Ganun din ang gawin natin sa kabila. Hawakan sa handle, ilagay ang needle sa right side ng ating line, i-check kung hindi gumagalaw. Kung hindi na gumagalaw, mag-arc sa taas, mag-arc sa baba. Kung mapapansin natin, ay nakagawa tayo ng arc sa taas, arc sa baba, at nag-intersect ang bawat arcs na ito. Gamit ng lapis at ruler, pencil mongol number 1, ay lalagyan natin siya ng bisecting
line. Simulan natin dito sa nag-intersect o nagtagpong arc, papunta dito sa baba. So, gawa ulit tayo ng isang line kung saan magbabisect o maghahati sa dalawang line. At ganyan ang bisecting line. Sunod naman tayo dito sa bisected arc, dito sa kanang bahagi. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, magtuldok tayo sa 7.2. 7.2. Itong 7.2 ang magsisilbing gitna ng ating arc. Gamit ng ruler ulit at ng drawing compass, iset natin ang ating drawing compass sa 2.5. Gagawa tayo ng isang arc na ang sukat ay 2.5. Muli, huwag na natin galawin ang ating legs para hindi na gumalaw ang ating drawing compass. Ilagay natin ang needle dito sa 7.2 na ginawa natin at gumawa tayo ng arc. Pwede nating ulitin para kumapal ang ating arc o half circle. Gamit ulit ng ating ruler at ng ating drawing compass, iset ang ating drawing compass sa 5 cm. Pag naset na natin sa 5 cm, huwag na natin galawin ang legs at hawakan lagi ang handle. Ilagay natin ang needle dito sa left side at gumawa tayo ng arc sa taas ng arc. Pagkatapos sa taas ay sa baba naman. Ganun din ang gawin natin sa right side. Gumawa tayo ng arc sa taas, gumawa tayo ng arc sa baba. At meron na tayong intersected arc sa taas at baba sa may arc. Gamit ng ating ruler at ng ating pencil Mongol number 1, ibabisect o hahatiin natin ang arc. So, simula dito sa nag-intersect o nagdikit o nag-overlap na arcs, maggagawa tayo ng line papunta sa arc na nag-intersect dito naman sa baba. Gamit ang pencil Mongol number 1. At ganyan ang bisected arc. Gamit na ating ruler at na ating pencil Mongol number 1, so maglalagay tayo sa itaas ng bisected line at bisected arc. Mula dito sa borderline natin sa taas, maglagay tayo ng horizontal line na ang sukat ay 3 cm. 3 at 2.5 cm. Ganun din sa kabila. 3 at 2.5 cm. Meron na tayong 3 at 2.5 cm. Yan po ang gagamitin natin guideline. So maglagay tayo ng 6 or 7 cm na guideline para pangsulat natin ng bisected line. Ganun din sa kabila. 7 cm. Gamit ng pencil Mongol number 1 para manipis lang ang linya.
Sulat natin sa taas, bisected line, gamit ng pencil Mongol number 2. Pagkatapos ng bisected line, bisected arc. At ganyan ang ating bisected line at bisected arc. Paano nga ba gumawa ng bisected angle at bisected circle? Ang mga kailangan natin ay pencil Mongol number 1 at pencil Mongol number 2, ruler, drawing compass, at protractor. Simulan natin. Hatiin muna natin sa dalawa ang ating papel. So, dito sa kaliwa, ang bisected angle at sa kanan, ang bisected circle. Gamit ng pencil Mongol number 2 at ruler, hatiin natin ito sa dalawa. Gumuhit tayo ng vertical line. Ang maghahati sa dalawa. Mula left side ng ating borderline, ay sumukat tayo ng 14.3. Maglagay tayo ng marka sa taas at maglagay tayo ng marka sa baba. Gamit pa rin ng pencil Mongol number 2, gumawa tayo ng vertical line. Sunod, ay gamit naman ng pencil Mongol number 1 at ruler, ay gumawa naman tayo ng horizontal line. Mula sa taas ng ating border, ay gumuhit tayo ng 8 cm na sukat ng horizontal line. Gamit pa rin ng pencil Mongol number 1, magsukat tayo ng 8 cm sa kaliwa at sa kanan. Muli, gamit pa rin ng pencil Mongol number 1, gumuhit tayo ng horizontal line o line na pahiga. So, meron na tayong lalagyan ng bisected angle at bisected circle. Dito muna tayo sa bisected angle. Gamit ng ruler at pencil Mongol number 1, maglagay muna tayo ng marka sa 4.5. 0 ilalagay natin sa left side ng ating border at maglagay tayo ng maliit na tuldok sa 4.5. Ngayon naman, gamit naman ng protractor, so guguhit tayo ng 60 degree angle. Itong nasa gitnang to, ay ilalagay natin dito sa 4.5 na ginawa natin. At ang 0 ay ilalagay natin sa horizontal line. So ganito po ang magiging itsura ng ating gagawin. Yung 4.5 nasa gitna ng tatlong ito, at ang 0 ay nakalinya sa horizontal line. Simula 0, maglilinya tayo o maglalagay tayo ng marka sa 60 degree. Ito ang 60 degree sa kanan, katapat ng 120 degree. Maglalagay tayo ng marka dito sa isang maliit na marka lang. Meron na tayong marka ng 60 degree.
Ito ang ating 4.5. Gamit ng ating ruler at pencil Mongol number 2, magguhit tayo ng 5 cm na linya. Simula dito sa 4.5, maglinya tayo ng 5 cm. Pwede natin kapalan, ulitin natin ng 3 beses. At gumuhit din tayo ng 5 cm, ng 5 cm dito sa 60 degree na ginawa natin. 5 cm lang ang kailangan natin. Guhitan pa natin ng 2 pang beses para maging makapal. Pwede na natin burahin ang sobra kung meron man. Gamit na ating drawing compass, susukatin natin ang ating legs simula dito sa needle papunta sa pen na ang sukat ay 3 cm. Ilagay natin ang needle sa 0 at ilagay natin ang ating pencil sa 3 cm. Simula dito, ilagay natin dito ang ating needle. Galaw-galawin para ma-check kung hindi na nagalaw. Kung hindi na nagalaw ang papel at ang ating drawing compass, pwede tayong gumawa ng arc sa may ating angle. Pwede natin tayo ulitin ito ng 2 beses. Gusto mas makapal. Dito, sa pinag-intersect ng line at ng arc, gumawa ulit tayo ng isa pang arc sa loob ng ating angle. Ilagay muna natin ang ating needle. I-press muna natin ang ating needle. Galaw-galawin. Kung hindi na nagalaw ang ating needle, drawing compass at papel, maglagay na tayo ng arc. Ganun din ang gawin natin dito sa kabilang arc. Lagay muna natin. Galaw-galawin, i-check kung hindi na nagalaw. At maglagay tayo ng arc. Simula dito sa pinag-intersect ng 2 arc, ay maglagay tayo ng line papunta dito sa ating origin. Gamit ng pencil Mongol number 1 at ang ating ruler. Ilagay natin ang ating ruler sa pinag-intersect na ating line ng ating arc rather papunta sa origin at maglagay tayo ng line. At ganyan mag-bisect ng angle. Ngayon ay mag-bisect naman tayo ng ating circle. Gamit na ating ruler sa may horizontal line at gamit ng pencil Mongol number 1,
Maglagay muna tayo ng palatandaan o point sa 7.2. Gamit pa rin ang ating ruler. At ngayon naman, ay gagamit naman tayo ng drawing compass. Ilagay natin ang ating needle sa may 0. At ilagay natin ang ating lapis sa 2.5 cm. Ilagay natin ang ating needle dito sa 7.2. I-check natin kung hindi na nagalaw. At gumawa tayo ng circle. Kung nahihirapan gumawa ng circle kaagad, mag-half circle muna. O kalahating bilog. At ipagpatuloy ang karugtong ng bilog. Nang hindi ginagalaw ang legs. Pwede natin ulit-ulitin ang paglinya para kumapal ang ating circle. Kung may sobra man, pwede natin siyang burahin. Gamit ulit ng ating ruler at ng ating drawing compass, ilagay naman natin ang ating drawing compass sa 5 cm. Sa left side ng ating bilog, kung saan nag-intersect ang ating horizontal line, maglalagay tayo ng arc sa taas ng bilog. I-make sure muna natin na hindi ginagalaw ang ating drawing compass sa papel, saka tayo gumawa ng arc sa taas ng bilog at baba. Ganon din ang gawin natin sa kabila. Ilagay natin ang needle dito sa bilog, right side ng bilog. I-check kung hindi nagalaw ang drawing compass sa papel. Kung hindi na nagalaw, saka tayo gumawa ng arc sa taas, arc sa baba. Gamit ng pencil Mongol number 1 at ng ating ruler, i-bisect o hatiin na natin ang bilog. Magsimula tayo sa nag-intersect na arc dito sa taas, papunta sa baba. At ganyan ang pag-bisect ng ating circle. Lagyan natin ang salitang bisect angle at bisect circle sa taas ng ating drawing. Gamit ng ating ruler at pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng guideline sa taas nila. Magsukat tayo ng 3 at 2.5 sa ating ruler at gumawa tayo ng horizontal line. Sumukat lamang tayo ng 7 cm sa parehong dulo sa paglalagay ng ating pangalan. Sulat natin bisected angle.
at bisected circle. Dito gumawa ng bisected angle at bisected circle. Very good, students! Ipasa yung papel sa next meeting. Huwag kalimutan lagyan ng pangalan, surname first, first letter ng first name, then middle initial, lahat ay naka-uppercase format. Written section, date kung kailan isasubmit, at pangalan ko, Mr. Norbert. Muli, ipasa ito sa magdaang araw. Maraming salamat.